Yo, what's up mga boss? At nandito pa rin, Bionic Man, nagbabalik. So medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog dito sa YouTube channel natin. Pero I'm back at ngayon meron akong announcement na sasabihin sa inyo. So gusto kong i-revive itong channel natin sa YouTube kasi nga medyo matagal tayong hindi nakakapag-upload dito. Nag-focus tayo sa Facebook at dahil nga medyo meron din tayong ibang trabaho aside sa social media ay minsan hindi natin nagagawa ng upload itong YouTube natin. Pero this 2025 gagawin na natin itong priority at mag-upload tayo dito ng mga car features, mga tutorial at mostly car features talaga, yung lahat ng mga drag diesel at mga sasakyan na extraordinary, mapa gasman or di kaya yung mga electric na makikita natin na kumakarera is hopefully mapi-feature natin dito sa YouTube channel natin. Pero for now, nandito tayo sa shop Concept D Automotive dito sa Coronadal, South Cotabato at meron akong gustong ipakita sa inyo na isang Hilux build na pang daily kinakarera. Basic build lang talaga siya pero sobrang tulin kasi nga may mga upgrades na ginawa na kumandar na. Ayun yung sinasabi ko sa inyong Hilux. Isang Hilux 2.4 2JD na tune by AOT. Tara, samahan nyo ako at tingnan natin kung gaano manakbo to at ano yung laman nitong 2.4 Hilux. So ngayon meron silang ginagawa dito sa shop. Nag-install sila dito ng electric fan. Ibig sabihin tinanggal na yung pinaka-clutch fan niya at pinalitan ng dual fan na electrically controlled. So unang-una makikita natin nakastock siya na pintura. Pero dito mapapansin nyo na itim. Pero hindi ito carbon. Pintura lang to. Ito pa rin yung original niya na pintuan. Pininturahan lang ng itim para maging dual color siya. Two-tone kasabay ng fender para magmukhang carbon. Pero hindi talaga siya carbon para magmukhang panda. Tapos dito naman sa likod meron siya anong katulad sa atin na naka carbon fiber na tailgate na meron siyang transparent para makita yung pinakapintura niya sa likod na kulay pula. So yung tailgate niya tinanggal na yung bed liner at pininturahan ng pula. Kasi nga sabi ko kanina ginagamit ito sa car show, kinakarera, ginagamit for daily. Aside dyan dito pa meron pa siyang mga pampapogi dito na dagdag. Ito naman yung pinaka titanium bar niya na parang Thailand style na pampaganda. Yung sa kanya naman is napaka-unique kasi nga minsan lang tayo makakita ng mga ganitong color combination. Blue, black, gold, tsaka purple. Kasi usually yung nakikita natin is yung titanium bar na kulay blue lang siya na parang nasunog talaga. Ito naman siya is black, gold at saka purple. Aside dyan, meron siyang mugs dito na nakalagay. Ayan. Cosmis pa rin. Ang ganda ng Cosmis niya kasi all black siya. Tapos yung logo, ayan, naka-engrave yan. Hindi yan sticker, naka-engrave talaga siya. Ito sticker to, pero ito naka-engrave talaga siya. 5 spokes na single color, black lahat. Yun, bumagay naman sa pinto. Yung tires niya naman dito, ayan, Hero Raiden pa rin na 260-560. Hindi siya full-time race car. Ang ginagamit rin to pang daily. Ayan, mapapansin nyo kung dito tayo sa kabila. Mapapansin nyo na sobrang taas pa niya. Dito mataas siya. Hindi siya yung low lux talaga. So kahit low profile yung nakalagay sa likod niya, hindi siya ganoon ka low profile pa sa ngayon. Medyo mataas pa talaga siya. Considering na lowered siya pero mataas pa talaga siya. So dito naman sa loob, walang upuan. Pero meron siyang sound system diyan. Ewan ko bakit wala siyang upuan. Siguro nagpa-detail o baka nagpre-prepare sa karera. Pero yun natanggal. Ito pala yung tuner, yung nagtono nitong Hilux na to is si Tune by AOT na natanggal. So ayan, big shoutout pala kay Hamdan, siya yung nagtono. Dito naman, makikita nyo yung tambucho niya is naka short pipe siya. Level lang talaga ng side mirror, yung side mirror niya. Ito naman yung pinakatambuso niya na talaga. So medyo maingay ito pero maganda ito sa mga karera kasi nga mas less yung back pressure, labas agad yung exhaust. Pero nga, medyo maingay lang talaga siya. Dinig na dinig mo yung tunog pag nasa loob ka. Yung sa likod naman, medyo mahaba yung travel ng mga exhaust gases pero medyo tahimik siya kasi doon yung tunog. Dito naman sa labas naka-Kana carbon hood. Vented to, may mga butas-butas diyan. Pero hindi naman actually ito vent, design lang to eh. Makikita nyo? Design lang 'yan na para maging pogi kasi napaka-boring naman kung plain lang yung hood natin, 'di ba? So mas maganda pa rin kung meron siyang mga vents na ganito. At syempre ito baka nagtataka kayo para saan tong dalawang to. Ito naman yung tinatawag na hood pin. Kasi pag naka-carbon fiber ka, sobrang gaan, madali nang liparin ng hangin. Kaya yung mga nagka-carbon is minsan naglalagay, yung iba naglalagay ng mga hood pins para for example natanggal yung latch dito sa gitna. Meron ka pang secondary at saka tertiary na protection para hindi liparin yung hood natin. Kasi sobrang gaan ng carbon fiber hood eh. Yung sa akin nga sa Strada ko isa lang yung nilagay. Sa loob, pag pumasok tayo dito sa loob, ayan makikita nyo sa front seat, naka-Recaro siya na racing seats na kulay black lang lahat saka pula. Ayan, mga ganun pa rin, mga normal na upgrades dito sa loob interior. Ayan yung mga titanium handlebars, boost gauge, CRP meter. Ito, sa akin to galing kasi nga binili natin to nung punta akong Thailand. Ayan, 60 PSI at saka ito yung CRP meter niya. So yung loob niya hindi pa masyadong Thailand to ah. Ito lang talaga yung mga accessories niya. Wala pa yung mga ilaw-ilaw dito. So manual transmission. So I assume naka-racing clutch to. Tingnan natin. So matigas. So ibig sabihin naka-racing clutch nga talaga to. So ito lang yung loob niya. So simple lang talaga siya. At wala masyadong arte. Napakaganda, napaka-busy kasi ginagamit nga pang daily. Kaya ayun, so sa makina naman tayo. Papakita naman natin sa yung engine. Oh, ayan, eto.
Si Jollibee. Daang. Papakita natin sa inyo yung under the hood. Ayan. So, ito yung makina niya. It's a 2.4 2JD. Naka-modified turbo to na F44 na non-VGT. Ito yung pinaka-down pipe niya. At ito na yung labas ng tambuso niya. So, sobrang ikli. Nandyan lang agad. Airbox pa rin talaga siya. Hindi siya naka-racing filter. At meron din ditong intercooler pipes niya mula sa turbo, pabalik doon. At syempre, dadaan siya sa itong front mount intercooler na to. Naka-nozzle, naka-turbo. At ngayon, kaka-install lang itong electric fan niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na electric fan. So, ano ito dalawang fan. Yung stock is sumasabay sa makina. Ito na siya, nakaseparate na siya. Kahit nakapatay yung makina nyo, maandar pa rin to. Ayan, dumating na yung mga tropa natin. Yo, yo, yo! Dito pala sa shop, ang makikita nyo mga drag diesel setup dito is kakaunti lang naman. Ito, merong MUX dito, merong Strada dyan, merong D-Max doon, merong Terra doon. At yung Strada ko naman nandun, nakatago. Pero ito yung mga drag diesel build na makikita natin dito sa shop. So ano, test drive na natin kuya. So bago tayo umalis, road test natin to is sa sound check muna natin kung maganda ba talaga yung tunog ng naka short pipe. Start! Ang ingay, minor pa lang, ingay na. Rev! Okay na, baka mag-check engine. So tara, tayo naman, subukan natin. Yun ito yung view sa cockpit. Manual transmission. Sige pre, ingat, ingat, ingat. Napaka-sensitive. Konting apak lang na sa ano. Ayun kita nyo. Grabe. So, medyo mainit. On natin aircon. Tara. Subukan natin itong Hilux na to. Pero bago nyan, mag-seatbelt muna tayo. So, ayan, eto, naka-seatbelt na tayo. So ako, pag nag-test ako, hindi ako mahilig sa top speed. Ang importante para sa akin, at sa tingin ko naman mas importante talaga to, is yung acceleration. Kasi anin mo naman yung top speed, kung isang linggo mo naman kukunin yung top speed mo na 400. Kahit 150 lang yung top speed mo, pero kinuha mo na lang naman ng 10 seconds, matulin talaga yung sasakyan mo. Yun talaga yung tunay na matulin. Kaya ito, susubukan na natin. Nag-back down pa.
rinig na rinig yung ano ng tambucho kasi nga sobrang lapit eh. Nandyan lang eh, pakinggan nyo. Diba? So yun na, tatapos na natin i-road test to at confirm nga, isa nga sa pinakamatulin na Hilux na nahawakan natin. So naka-turbo kasi to, tsaka naka-nozzle, kaya medyo mausok talaga siya kumpara natin sa mga ibang Hilux na naka-stock turbo. Pero eto, mausok siya pero yung power is hindi naman talaga kabibitinin. Good for daily, good for racing, at tsaka yun, good for car show. Kaya etong Hilux na to, Bionic Man approved, kaya pasok sa banga ni Bionic. Number 1 Hilux.